tumigil ang ulan. Kaya samantalain natin ang pagkakataon, ilipat natin ito sa lupa yung mga ipinunda natin ito. Ayan o, lumaki na siya kasi inaantabayanan natin tumigil ang ulan. Ngayon mukhang hindi pa titigil ang ulan, kaya't nakasingit tayo na tumila. Kaya't lipat na natin. Tara. Hanapan natin ng pwesto na medyo mataas-taas. Yung scope ng ating lote kasi guys, ayan, may parte na mababa, mayroong parte na mataas. Ayan, walang tubig. Kaya't banda dun lagay natin, walang tubig banda ron. Dito ilinya natin sa ating mga papaya. Yan, isang line dito. Buti na lang tumila talaga ang ulan. Kung hindi, wala tayong pagkakataon na lipat ang mga nakapunlan sa baso na talaga namang lumalaki na. Anyway, so dating nito, yan, malalaki na siya. Hindi na magtatagal, mamumulaklak na yan at mamumunga. Hindi kagaya nung maliit pa siya, bibilang ka pa ng ilang buwan. Yung maturity ng isang pananim, mapalagay siya sa baso o saan mang lugar siya nandoon, yung kanyang paglaki patuloy at tuloy pa rin. So yung kanyang maturity hanggang sa gusto niyang mamulaklak at mamunga ay ganun pa rin. Eto, sa dating nito, mga mahigit isang buwan na siya na nasa baso. Kaya ano siya, yung kung bilang niya, kung sa loob ng 60 days o 2 buwan mamumunga na yung kamatis. So more or less mga isang buwan muli, ibig sabihin ng kalahati na siya bago siya mamunga. Mayroong tayong nakukuwang thrill dito kapag maganda ang pananim. Unang-una, kapag pinagmamasdan mo na sumusulong siya, ay nagkakaroon ka na ng satisfaction na gusto lang hindi sayang yung ating pagpapagod. Anyway, di natin alam kung alin ang susulong dito, kaya walang guarantee. Anyway, malakas ang pag-asa natin na malamang ang ating pag-asa na aani tayo kaysa sa hindi. Kasi sa una pa man, kung iniisip mo na hindi ka ani, wala kang ganang magtanim. At sa ganang akin, tayo ay nagtatanim ng at least mga 8 bagay na pananim. At sigurado mayroong susulong dito. Maaring 50% ani ka at yung kalahati sira, okay lang basta may tinanim. Lahat naman dito sa mundo ay risk, di ba? Minsan pera na naging bato pa, kaya hindi guaranteed. Pero kapag tayo'y nananalangin na sana bigyan tayo ng biyaya, mas lamang na matutupad yun at matatanggap natin. Kaya't pirmi lang na maniwala na may swerte pa tayong darating kahit senior na tayo na kagaya ko. Dapat isabuhay ang buhay. Yan, naka-align sila sa mga papaya, isang row hanggang dun. Yan, alternate, kamatis, papaya, kamatis, papaya, kamatis, papaya. Ito guys, nagtanim tayo ng kalabasa dito sa ating garden sa lote. At it so happen na bumabaha dahil sa lakas ng ulan. Kaya't yung mga kalabasa na sisipot-sipot, yung mga natira, ilalagay natin sa mataas na lupa. Yan, kagaya nito. Datakutin kong ganyan. Yan, by chance ito mapapatubo natin dun sa mataas, lagay natin dun by chance. Kaysa pabayaan na lang nating mamatay dun sa nakalubog, ilagay na natin dito gaya nyan.
Yan, dito medyo mataas kahit 9 days na yung ulan, mataas pa rin dito. Yan. Kaya't ang chances ay tatanim natin dito sa mataas. Yan, kahit na manual na lang kasi malambot ang lupa. Yan, the highest, yung pinakamataas na parte doon natin nilagay. Yan, ganyan. Ngayon titignan ko guys kung lalakihan mo ito at itutuloy natin i-vlog kapag at ito ay sumulong at lumaki, kasi para alam natin ang nangyari, kung mayroong silbi yung paglilipat ng mga nalubog na maliliit na kalabasa paglalagay sa mataas na lugar gaya nito. Yan, eto mataas dito, pero dyan sa katabi niya, yan, napaka daming tubig gawa ng ulan. Kaya nga itong mga papaya pinwesto natin dito para ligtas siya sa baha. Ito, bawat butas tinitingnan natin yung natira. Yan, mga natira na buhay pa at ililipat natin doon. Kagaya ng mga yan, ano, talagang asin lubog. Pag sikat ng araw niyan, nalaga na yan, naluluto na guys, kaya wala nang chance dito. Kapag nailipat natin, malabang tutubo pa siya at babawi doon sa mataas na lugar. Ito, isa pa, lubog na lubog siya. Di ba, buhay na buhay, sayang. Lalagay natin doon sa mataas. Dito mataas ang pwesto niya, yun saka na kapag saka na natin ayusin kapag mayroon tayong tools. Ang mahalaga mailipat siya hindi na nangaraw doon sa tubig. Kahit paano yung pangkain na sili, kung walang siling haba, pwede na rin ilagay sa paksiw yung mga ganito. Ito, mga labuyo. Yan. O sa tuwing mga ngailangan ka, punta ka lang dito sa garden. Yan nandun. Yan sobra pa ito sa pangangailangang personal consumption. Pati kahit yung tinanim natin dito guys, ayan, yung mga sili, mga talong, mga kasaba, yung sobra sa pangangailangan natin na pinamimigay lang natin sa mga kapatid, kakilala, mga kaibigan, at kung sinong mapadaan na may gusto, pinamimigay lang natin. Kagaya nito, patola, nung umani tayo nung last year ay namigay din tayo, pero ito mga bago ito, kaya yan, umpisa pa lang silang namumulaklak doon sa taas. So far mga ilang panahon mamumunga na ito at para masorted yung ating mga pananim dito sa kasi minsan noon nung una pa lang ang puro talong ang ating magsasawa ka, kaya kung masorted siya, iba-ibang gulay ang itatanim dito gaya ng sa bahay kubo ay maganda kasi iba-iba at iba-ibang panlasa, hindi ka magsasawa sa gulay. Anyway, yung mga items na itinanim natin dito, hindi na natin binibili of course. Ngayon yung mga items na gulay na kagaya ng mga magandang tumubo sa Baguio, mga gulay, ay bumibili pa rin pa tayo, pero hindi na kailangan bumili nung may mga tanim dito sa atin o yung mga kaya nating itanim pa dito, hindi na kailangan bumili. Kaya't sa napapansin natin ngayon, mga kabataan medyo tamad magtanim
Pero ma-realize nila in the future na importante kasi ang food consumption ay permanente, kaya ang production kailangan tuloy-tuloy in any way. Kung mayroon kang garden, mayroon kang farm o whatever, basta makatulong na makapagtanim ng mga gulay ay napakalaking bagay. Maraming salamat sa ating mga subscribers, viewers at sa mga darating pa. God bless.